Sa previous episode, ang bida nating si Sakura ay isang binatang naghahanap palagi ng away para patunayan sa karamihan na siya ang pinakamagaling at pinakamatapang, subalit isang araw nakita niya ang isang babae na iniipit ng mga bully kaya't nang makita niya ito ay agad niyang ginulpi ang mga bully. Binalaan niya pa ito na tandaan ang kanyang hitsura at pangalan nang sa gayon ay maparating nila ito sa kanilang leader at harapin siya sa isang suntukan. Di naglaon ay nagkaroon ng kaguluhan sa lugar at isang grupo ng kalalakihan ang naghahasik ng kaguluhan sa lugar at dahil dito, agad na pumunta sila para pigilan ang mga ito. Binubugbog nila ang mga kalalakihan at nagawa nilang mapabagsak ang mga ito, di naglaon ay inatake ni Sakura ang leader nila at sinipa ito sa mukha. At sa pagpapatuloy, iniisip ni Sakura na ang gusto niya ay magiging tulad ni Yumiya kaya tinaas niya ang kanyang kamay. Ngunit hindi niya inasahan na mag-volunteer si So para sa isang bagay tulad ng pagiging kapitan, syempre ay nagulat si Sakura nang ituro siya ni So at ideklara na si Sakura ay magiging isang mahusay na pagpipilian para sa grade captain. Sinubukan niya na tumutol kaso lahat ng mga estudyante ay nagsabing siya ay magiging mahusay na grade captain, sinubukan niyang sabihin na mas bagay si Kitaro, pero itinuro ng lahat na hindi siya angkop para sa ganoong bagay. Binanggit ni Sakura na hindi rin siya angkop subalit ang pinakamahalaga, siya ay isang outsider at di naman ito pinansin ng ibang mga estudyante dahil nagawa na ni Sakura ng sapat sa maikling panahon upang makuha ang kanilang tiwala, inirerekomenda rin siya ng 3 mataas na skilled na mga tao sa kanilang klase. Nag-alok si So na maging isa sa kanyang mga kasamahan at iminungkahi na si Neri ang maging isa pa. Hindi makapaniwala si Sakura sa nangyayari dahil ang grade captain ay tulad ng pinakatop ng klase. Iniisip niya kung paano niya gustong makuha ang top spot para sa self-recognition at naisip niya na siya ay tulad lamang ni Choi. Biglang ang isa sa mga secondaries ay nagsawa na sa paghihintay at sinabi sa lahat na hindi naman ganoon kalaki ang bagay na pagiging grade captain. Napakalakas ng kanyang sigaw kaso nagulat ang lahat nang alisin ang kanyang mga headphone at bumalik agad sa normal ang kanyang boses. Napakalakas ng kanyang musika kaya nag-aalala ang lahat kung mabingi na siya. Nagdesisyon siyang tapusin na lang ang mga bagay at sinabi kay Sakura na maging grade captain na lang, itinuro niya na walang inaasahang maging perpekto siya at maaari naman siyang palitan kung hindi maging maayos ang mga bagay. Galit na sinabi ni Sakura sa second year grade captain na dapat siya ang nagdedesisyon, ngunit nagulat siya nang ipaliwanag ng lalaki na si Kaji pala ang second year grade captain, inanunsyo ni Amato na si Sakura ang magiging first year grade captain. Ngunit itinuro niya na hindi pa siya pumapayag at pinaalalahanan siya ni Amato na sinabi lang niya na ang grade captain ang dapat magdesisyon at ginawa na iyon ni Kaji. Sinusubukan ng lahat na sabihin kay Sakura na magiging maayos siya, maliban kay Kotaro na natutulog. Nagulat si Neri nang ang mga second year ay nagpalitan ng contact info sa kanila, pati na kay Sakura at So at itinuro ni Amato na maraming magagaling na first years ngayon at sinabi kay Sakura na gawin ang kanyang makakaya upang pamumunuan sila. Wala pang ideya si Sakura kung paano gawin iyon kaya't ipinaliwanag niya na gawin niya lang ang gusto niya sa ngayon, lalo lang naiinis si Sakura dahil wala rin siyang gustong gawin at naisipan ni Amato na sundan ang 3 lalaki kay Kaji habang gumagawa naman siya ng rounds. Sinabi ni Neri kay Sakura na si Kaji ay madaling mag-init ng ulo bago pa mag-middle school kaya hindi masasabi kung ano ang magpapagalit sa kanya, biglang may isang matandang babae na nagsabing nawawala ang kanyang anak kaya tiniyak ni Kaji na hahanapin nila ito para sa kanya. Nagulat si Neri nang i-delegate ni Kaji ang trabaho kay Kumi at di rin makapaniwala si Sakura dahil akala niya ang isang grade captain ay mas hands-on tulad ni Yumiya. Nag-aalala si Neri tungkol sa nawawalang bata at idineklara niya na sisiguraduhin niyang mahahanap nila ito. Biglang nagulat si Sakura nang ipasa ni So ang sinabi niya sa kanilang group text. Akala niya na walang mag-aalaga ngunit mukhang excited ang lahat at nakabangga si Sakura ng isang pusa. Lumitaw si Amato upang ihayag na ang nawawalang bata ay isang nawawalang pusa pala. Hinabol nila ito kaso sa huli ay umakyat ito sa isang gusali at napagtanto ni Amato na wala na silang magagawa ngayon, biglang nagulat ang lahat sa parkour skills ni Sakura at mahusay niyang inaakyat ang gusali, nasa likod na ni Sakura ang pusa at pinapanood siya ni Kaji. Halos hindi mabangga ni Sakura ang isang tao pero nahirapan pa rin siyang hulihin ang pusa. Tumalon ang pusa mula sa isang mapanganib na tulay kaya wala na siyang magagawa kaso nagulat siya nang biglang lumitaw si Kaji upang sumugod at hulihin ito. Ilang sandali pa,
Pinasalamatan ng matandang babae si Amato sa pagligtas sa kanyang pusa subalit ibinigay ni Amato ang lahat ng credit kay Kaji. Nagpasalamat siya kay Kaji kaso sinabi lang nito na siguraduhin hindi na iyon mangyayari muli. Nangako siyang magiging mas maingat mula ngayon at binigyan sila ng regalo. Tinanong ni Sakura si Kaji kung ano ang gusto niya bilang isang grade captain kaso wala itong ideya kung ano ang sinasabi niya. Ipinaliwanag ni Kaji na hindi naman talaga niya gustong maging grade captain at ginawa lang niya ito dahil gusto ng kanyang mga kaibigan. Napagtanto ni Sakura na pareho sila ng sitwasyon ngunit inisip niyang walang dahilan para gawin ni Kaji ang pagiging kapitan. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, labis itong kinagalit ni Kaji at sinabi niyang hindi siya makakagawa ng candy kung maubusan siya. Hindi magaling makipag-usap si Kaji tulad ni Kazumi at hindi rin siya mahusay sa pag-organisa ng mga tao tulad ni Amato. Dahil dito ay umaasa siya sa kanila at umaasa rin sila sa kanya, sinusubukan ni Kaji na abutin ang kanilang mga inaasahan at napagtanto ni Sakura na okay lang na walang gustong makamit, ngunit naisip niya kung ang pagtupad sa mga inaasahan ng kanyang mga kaibigan ay talagang gusto niyang gawin. Ibinigay ni Neri kay Sakura ang regalo na natanggap nila bilang pasasalamat sa pagtulong at pinuri siya sa pagkilos na parang ninja habang hinahabol ang pusa. Alam ni Neri na maaasahan nila si Sakura dahil palagi siyang mapagkakatiwalaan. Nais kumpirmahin ni Sakura ang sinabi ni Kaji kaya tinanong niya ang kanyang mga kaibigan kung pinili nila siya bilang grade captain dahil umaasa sila sa kanya. Siyempre ay kinumpirma nila ito at tiniyak kay Sakura na maaasahan din siya nila at ilang sandali pa. Nawalan ng malay si Sakura sa loob ng restaurant ni Tachibana matapos buhatin ang matandang babae. Nagtataka ang matanda kung siya ba ay tumataba at binanggit ni Sakura na wala iyon kaso mukhang pagod na pagod siya. Inisip ni Tachibana na baka hindi pa siya natutulog at tama nga ang kanyang hinala, ngunit nagdesisyon si Sakura na huwag sabihin na palagi siyang gising buong gabi at nag-iisip kung ano ang dapat gawin bilang kapitan. Nagulat si Sakura nang tanungin siya ni Tachibana kung pinili na ng klase niya ang kapitan at napagtanto niya na siya nga iyon. Napansin ni Tachibana na magiging mahusay na kapitan si Sakura pero ipinaliwanag ni Sakura na hindi niya alam ang gagawin at mabuti na lang at may simpleng payo si Tachibana. Kung hindi niya alam ang gagawin ay magsimula siya sa kaya niyang gawin. Hindi matatanggi ni Sakura ang magandang payo kaya't sinabi na lang niya kay Tachibana na huwag nang makialam. Ngunit patuloy pa rin sa pagbibigay ng payo si Tachibana at sinabing ang pag-alala sa mga pangalan at mukha ng kanyang mga kaklase ay isang bagay na kaya niyang gawin. Ang pagtawag sa mga tao sa kanilang pangalan ay tanda na binigyang pansin niya sila, doon lang napagtanto ni Sakura na hindi pa niya natawag ang sinuman sa kanilang pangalan at nais ni Tachibana na magsimula siya ng pagsasanay ngayon, nalulula si Sakura at tumakbo na lang. Tinawag siya ng matandang babae na mahiyain ngunit iniisip ni Tachibana na natatakot lang si Sakura na bumuo ng malapit na relasyon sa mga tao at pagbalik niya sa paaralan, pinatulong niya kay Neri ang pag-alala sa mga pangalan ng lahat. Nagtataka ang lahat kung bakit biglang interesado si Sakura sa bawat isa, bigla na lang ipinaliwanag niya na hindi naman masama na malaman ang tungkol sa kanila. Nagtaka ang kanyang mga kaibigan kung alam niya ba ang kanilang mga pangalan ngunit nainsulto lang si Sakura. Ipinagpatuloy ni Neri ang pagbanggit ng mga pangalan ng mga tao, pero isang bata na nagngangalang N ang mukhang nagagalit at umalis ng klase at biglang tinawag ang mga first year at ikalawang kapitan upang magtipon sa bubong kasama ang kanilang mga kasamahan. Masayang nagtaka si Neri kung ano iyon at sinabihan si Sakura na magmadali at pagdating nila sa bubong, naroon na ang lahat at naggugupit ng halaman si Karo at ipinaliwanag ni Amato na ang mga unang kapitan at kasamahan ay karamihan mga lalaki na kilala mula pa noong middle school. Ang mga lalaki na nasa ikalawang taon ay kadalasan ay naging kapitan na bilang mga unang taon, nakausap na ni So ang karamihan sa mga lalaking ito, subalit naiinis si Sakura dahil mas marami pang mga pangalan at mukha ang kailangan niyang tandaan. Napansin ni Neri na na-stress ang kanyang kaibigan kaya't sinimulan niyang ulitin ang mga pangalan ng lahat, hindi makapaniwala si Sakura na alam ni Neri ang lahat ng pangalan ng mga kapitan, ngunit binanggit ni Neri na alam niya rin ang pangalan at mukha ng lahat sa paaralan. Maging si So ay nagulat sa narinig at ipinaliwanag ni Neri na kinuha niya ang school roster kamakailan upang ma-memorize ang mga pangalan ng lahat. Alam niya na hindi siya magaling sa pakikipaglaban kaya't naisip niyang mapapadali niya ang buhay ni Sakura kung memorisado niya ang pangalan ng lahat para sa kanya. Determinado si Neri kaya't pinaalalahanan niya si Sakura na sinabi niyang tutulungan siya sa pag-abot sa tuktok,
humanga si So sa ambag ni Neri kaya't nagdesisyon siya na ang magiging negotiator nila. Medyo naguluhan ang mga lalaki kaya't ipinaliwanag ni So na magaling siya sa pag-convince sa iba na tanggapin ang kanyang mga kahilingan. Idineklara ni So na dapat nilang gawin ang kanilang makakaya at humanga si Sakura sa kaalaman nila sa kanilang mga kakayahan. Iniwan ni Sakura sa kanila ang mga bagay na iyon at nagulat ang kanyang mga kaibigan nang tawagin niya sila sa kanilang mga pangalan. Dumating si Yumi kasama ang ilang estudyante kaso naiinis lang si Sakura dahil kailangan pa niyang tandaan ang mga pangalan ng mas maraming grade captains. Natakot si Neri dahil ipinaliwanag niya na ang mga taong iyon ay hindi mga grade captains kundi ang 4 knights ng Fur and High at ang kanilang mga kasamahan. Kaso dito muna matatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.